Ang pagtataksil ay isang bagay na hindi lamang nakakasira sa pamilya, kundi maging sa mental na aspeto ng mga taong pinagtaksilan. Ang kasong ito ay magpapakita kung gaano kalalim ang sugat na maaaring idulot ng panloloko, lalo na kung ito ay mula sa taong inakala mong makakasama mo sa habang buhay. Hulyo 2015, madaling araw. Sa gitna ng biyahe ng isang passenger vessel mula sa Batangas patungong Iloilo, payapa ang dagat at karamihan sa mga pasahero ay mahimbing nang natutulog sa kani-kanilang cabin. Ang ilaw sa deck ay dim at tahimik ang paligid. Tanging alon ng dagat at mahinang ugong ng makina ng barko ang maririnig. Sa oras na yon, isang babae ang napansin ng isang crew member na nakatayong mag-isa sa may railing ng deck. Tahimik lamang itong nakatingin sa malawak na karagatan. Hindi na ito kakaiba sa paningin ng crew dahil may mga pasahero talagang nagigising sa madaling araw para magpahangin o magmuni-muni habang nasa biyahe. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin sa babae. Tila matagal na itong nakatayo sa iisang pwesto. Hindi gumagalaw at hindi nakikipag-usap sa sinuman. Ilang minuto ang lumipas. Bigla na lamang may narinig na malakas na sigaw mula sa direksyon ng deck. Kasunod nito ang isang mabigat na kalabog. Isang tunog na tila may bagay na bumagsak sa tubig. Agad na nagkagulo ang ilang pasaherong nagising sa ingay. May ilan na lumabas sa kanilang cabin upang tingnan kung anong nangyari. Hindi nagtagal, may isang pasahero ang nagulat sa crew na may tumalon umano sa dagat. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang kumilos ang mga tauhan ng barko. Agad nilang inalerto ang kapitan at isinagawa ang emergency protocol. Pinabagal ang takbo ng barko habang tinututukan ng ilaw ang bahagi ng dagat kung saan huling narinig ang sigaw. Ilang oras hinanap ng security ang posibleng kinaroroonan ng nawawalang pasahero. Gumamit sila ng malalakas na searchlight at nag-ikot sa paligid ng barko. Umaasang may makikitang palatandaan ng buhay o kahit katawan man lang na lumulutang sa tubig. Ngunit sa kabila ng masusing paghahanap, walang anumang na-recover, walang bakas, walang katawan. Matapos ang paunang investigasyon, natukoy ang identidad ng nawawalang pasahero. Siya ay si Elena Solomon, 34 anyos, isang may bahay mula sa Batangas na sakay ng barko upang umuwi sana sa kanyang probinsya sa Iloilo. Ayon sa manifest ng barko, nag-check-in siya at may sariling cabin na maayos na nakarehistro. Sa pagsusuri ng kanyang cabin, natagpuan ang ilang personal na gamit, mga damit, bag at ilang dokumento. Ayon sa paunang konklusyon ng mga awtoridad, walang malinaw na indikasyon ng foul play sa mga ganitong kaso. Karaniwan ang ipinapalagay na ang pasahero ay nasawi, lalo na kung lumipas na ang ilang oras nang walang nakikitang palatandaan ng buhay. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa babae na umano'y tumalon sa barko. Nagluksa ang kanyang pamilya, nagulat ang mga kakilala, at sa mata ng marami, tapos na ang kanyang kwento. Isang babaeng nawala sa gitna ng dagat at hindi na muling nakita. Ngunit sa likod ng pangyayaring iyon,
may mga lihim na hindi pa nabubunyag na unti-unting mabibigyang linaw kalaunan. Bago ang insidenteng naganap sa barko, kilala si Elena Solomon bilang isang simpleng may bahay na nakatira sa isang maayos na subdivision sa Batangas City. Sa paningin ng kanilang mga kapitbahay, isa siyang responsabling ina at asawa na tahimik lamang na ginagampanan ang kanyang papel sa pamilya. Ang kanyang mister na si Victor Solomon ay isang negosyante na unti-unting nakilala sa kanilang lugar bilang supplier ng construction materials. Nagsimula lamang siya sa maliit na puhunan, isang tindahan ng semento, bakal at iba pang gamit sa konstruksyon. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang kanilang negosyo dahil sa dami ng proyekto na kanilang nasusuplayan. Sa tulong ng ilang koneksyon sa lokal na kontratista at developer, mabilis na umangat ang kanilang kabuhayan. Unti-unti, nakabili sila ng bagong sasakyan, nakagawa ng mas malaking bahay at nakapagpatayo ng mas maayos na opisina para sa kanilang negosyo. Sa panlabas na anyo, tila perpekto ang kanilang pamilya. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, may mga bagay na unti-unti na palang nagbabago. Napansin ni Elena na mas madalas nang umuwi ng gabi ang kanyang mister. Dati, sabay silang kumakain ng hapunan at nag-uusap tungkol sa negosyo at sa kanilang anak. Ngunit sa mga sumunod na buwan, naging madalang na ang kanilang pag-uusap. Madalas ay pagod at tahimik na lamang si Victor pag-uwi sa bahay. May mga gabing madaling araw na ito dumarating at may mga araw na sinasabi nitong may meeting o lakad sa ibang lugar na hindi niya maipaliwanag ng malinaw. Noong una, pinili ni Elena na wag munang magtanong. Naniniwala siyang bahagi lamang ito ng paglago ng negosyo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas naging kapansin-pansin ang pagbabago. Hindi lamang sa oras ng pag-uwi ni Victor, kundi pati sa kanilang pamumuhay. Unti-unti pang lumago ang negosyo. Ngunit kapalit nito ay ang unti-unti ring paglayo ng loob ng kanyang mister. Hindi na tumatabi sa kama ang mister niya. Malamig ang pakikitungo at halos wala ng oras sa kanilang mag-ina. Nagsimula ng magduda si Elena. Ngunit wala siyang konkretong ebidensya. Hanggang sa isang araw, may natanggap siyang mensahe sa kanyang cellphone. Isang anonymous na numero. Walang pangalan, walang paliwanag. Ang laman lang ng mensahe ay isang larawan. Sa larawan, makikitang magkasama si Victor at isang babae sa loob ng isang restaurant. Magkatabi silang nakaupo. Tila komportable sa isa't isa. Hindi iyon mukhang simpleng meeting sa negosyo. Para kay Elena, sapat na ang larawang iyon upang mabasag ang matagal niya nang hinala. Nang mga sandaling iyon, nagbago ang kanyang pananaw sa kanyang asawa. Ang lalaking akala niya ay abala lamang sa trabaho ay may buhay na palang hindi niya nalalaman. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Elena. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Sa mga sumunod na linggo, matapos matanggap ang larawan, tahimik na nagsimulang mag-imbestiga si Elena Solomon. Hindi siya gumawa ng eskandalo. Hindi rin siya agad nagtanong sa kanyang mister. Sa halip, pinili niyang obserbahan ang galaw ng mga taong nakapaligid sa kanilang negosyo sa Batangas City. Sa tulong ng ilang kakilala at sa sariling pag-usisa, natukoy niya ang identidad ng babaeng kasama ni Victor sa larawan.
Ang babae ay si Patricia Salcedo, 41 anyos, isang kilalang negosyante sa kanilang lugar. May sarili itong kumpanya na sangkot sa iba't ibang proyekto, mula sa real estate hanggang sa supply ng materyales sa konstruksyon. Kilala rin siya bilang isang taong may malawak na koneksyon sa mga negosyante at politiko. Sa komunidad, may reputasyon si Patricia bilang isang babaeng may impluwensya, isang taong kayang magbukas ng oportunidad, at isang taong kayang kontrolin ang sitwasyon kung kinakailangan. Habang patuloy na nagmamasid si Elena, unti-unti niyang natuklasan na ang ugnayan ni Victor at Patricia ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Sa huli, nagpasya si Elena na kumprontahin ang kanyang asawa. Isang gabi sa loob ng kanilang bahay, tahimik niyang inilatag ang mga natuklasan. Ang larawan, ang mga dokumento, at ang mga tanong na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit sa halip na maayos na paliwanag, malamig na pagtanggap ang kanyang naranasan. Ayon sa salaysay, hindi itinanggi ni Victor ang relasyon. Sa halip, naging mapanghamon ang kanyang tono. Sinabi niyang bahagi iyon ng kanyang buhay at negosyo at hindi raw dapat ito panghimasukan ni Elena. Kasunod nito ang isang mas mabigat na pagbabanta. Sinabi ni Victor na kung gagawa si Elena ng anumang hakbang upang sirain ang kanyang relasyon kay Patricia o ang kanyang negosyo, maaari niyang idamay ang pamilya ni Elena sa probinsya sa Iloilo. Maaari din umano niyang kunin ang kustodiya ng kanilang anak at ilayo ito sa kanya. Sa sandaling yon natakot si Elena, hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanyang anak at pamilya. Wala siyang magawa kundi lunukin ang sakit. Pinili niyang manahimik upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging lantaran ang relasyon ni Victor at Patricia. Madalas silang magkasama sa mga bakasyon. May mga pagkakataon pa na isinasama nila ang anak ni Victor at Elena sa kanilang mga lakad. Unti-unti, naging malapit ang bata kay Patricia na para bang ito na ang tumatayong ina sa kanyang buhay. May mga bagay na ipinasok sa isip ng bata, mga salitang nagdulot ng distansya sa pagitan ng mag-ina. At sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Elena ang unti-unting paglayo ng kanyang sariling anak. Sa isang pagkakataon, nagpunta si Elena sa opisina ni Patricia upang harapin ang babae at hilinging layuan ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na matinong pag-uusap, nauwi ang kanilang pagkikita sa isang insidente na hindi niya inaasahan. Sa harap ng ilang empleyado, sinampal siya ni Patricia. Isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan at panlalamang. Sa sandaling iyon, lalo pang sumidhi ang galit ni Elena. Ngunit sa halip na gumanti agad, pinili niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipag-away. Sa halip, nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya, mga dokumento, larawan at detalye ng kanilang lihim na relasyon. Tahimik siyang kumilos, tahimik siyang nagplano, at sa loob ng kanyang isip, unti-unti nang nabuo ang isang ideya. Halos isang taon bago ang insidenteng naganap sa barko, nagsimula ang tahimik na paghahanda ni Elena Solomon. Sa panlabas, tila normal pa rin ang kanyang buhay. Patuloy siyang gumagawa ng mga gawain sa bahay, nag-aalaga sa kanilang anak, at nagpapakita ng katahimikan sa harap ng kanyang mister.
Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may plano ng unti-unting hinuhubog. Hindi pa dalos-dalos, hindi marahas, kundi maingat at sistematiko. Nagsimula siya sa pag-withdraw ng pera mula sa kanilang bank account ng paunti-unti. Hindi malaki ang halagang kinukuha niya sa bawat pagkakataon upang hindi ito mahalata. Sa paglipas ng mga buwan, nakaipon siya ng sapat na halaga upang magsimula ng panibagong buhay kung kinakailangan. Kasabay nito, sinimulan din niyang ayusin ang mahalagang dokumento. Inilipat niya sa kanyang pangalan ang ilang ari-arian na dati ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Tinago niya ang mga papeles sa isang ligtas na lugar malayo sa mata ng kanyang asawa. Nakipag-ugnayan din siya sa isang taong mapagkakatiwalaan sa kanilang probinsya sa Iloilo. Isang matagal na kaibigan na handang tumulong sa kanya. Sa panahong iyon, wala ni isa mang taong nakapansin sa kanyang ginagawa. Maging si Victor Solomon ay walang ideya na unti-unti nang naghahanda ang kanyang asawa sa isang malaking hakbang. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang naging malinaw sa isip ni Elena ang kanyang plano. Hindi niya layong saktan ang sinuman. Hindi rin niya nais na gumamit ng dahas. Ang nais niya lang ay mawala upang makapagsimulang muli at maipakita ang katotohanan sa tamang panahon. Dumating ang araw ng kanyang biyahe, Hulyo 2015. Maagang dumating si Elena sa pantalan ng Batangas Port. Maayos ang kanyang mga gamit at kumpleto ang kanyang dokumento. Nag-check-in siya sa barko gamit ang kanyang tunay na pangalan upang masigurong maitatala ang kanyang presensya sa passenger manifest. Kasama niya ang isang babaeng kaibigan, isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan at nakakaalam ng buong plano, si Danica Lambino. Sa kalagitnaan ng biyahe, tahimik niyang iniwan ang ilang personal na gamit sa loob ng kanilang cabin, mga damit, bag at ilang gamit na magsisilbing ebidensya na siya ay naroon. Pagkaraan ng ilang saglit, nagkaroon ng ulat na may tumalon umano sa dagat. Ayon sa salaysay ni Danica, huling nakita si Elena na naglakad patungo sa deck bago mawala sa paningin. Ilang minuto matapos yon, narinig ang sigaw at kalabog na nagdulot ng alarma sa crew. Ito ang naging opisyal na bersyon ng pangyayari. Isang babae ang tumalon sa dagat. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, walang katawan na na-recover at sa mga sumunod na araw, opisyal nang idiniklarang patay si Elena. Matapos kumalat ang balita tungkol sa sinasabing pagtalon ni Elena Solomon sa barko, agad na nagluksa ang kanyang pamilya sa Iloilo. Para sa kanila, isang malaking dagok ang pagkawala ng anak at kapatid na matagal nilang inaasahang makauwi sa kanilang probinsya. Sa mga sumunod na araw, nagdao sila ng simpleng lamay. Kahit walang bangkay na maipagluksa, isang seremonyang puno ng luha at pangungulila. Sa kabilang banda, iba ang naging reaksyon ng kanyang asawa at kalaguyo nito. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng ilang kakilala na tila mas naging magaan ang kilos ni na Victor Solomon at Patricia Salcedo. Mas madalas silang makitang magkasama. Wala na ang dating pag-iingat sa kanilang relasyon. Para sa kanila, tila nawala na ang hadlang sa pagitan nila. Ngayon ay maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang ugnayan ng walang sagabal. Ngunit makalipas ang ilang buwan,
may mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang araw, may mga dokumento at larawan na nagsimulang kumalat sa opisina at sa kanilang negosyo. Ang mga file na ito ay naglalaman ng ebidensya ng lihim na relasyon nina Victor at Patricia. Mga resibo ng hotel bookings, kopya ng mensahe at mga larawan na malinaw na nagpapakita ng kanilang pagsasama na ipinagpalagay ng marami bilang dahilan ni Elena kung bakit nito nagawang tumalon sa barko. Hindi nagtagal nakarating ang mga dokumentong iyon sa kamay ng ilang kasosyo sa negosyo. Mula roon, mabilis kumalat ang balita. Unti-unting nasira ang reputasyon ng dalawa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ring maglabasan ang iba pang impormasyon tungkol sa negosyo ni Patricia. Ayon sa ulat ng mga awtoridad, may ilang transaksyon ang kanyang kumpanya na kahina-hinala. Mga perang dumaan sa iba't ibang account na walang malinaw na pinanggalingan. Dahil dito, isinailalim sa investigasyon ang kanyang negosyo. Hindi nagtagal lumabas sa balita na ang kumpanya ni Patricia ay posibleng sangkot sa kasong money laundering. Kasabay nito, lalong umingay ang eskandalo. Dahil sa kontrobersya, nagsimulang umatras ang ilang kasosyo sa negosyo ni Victor. May mga kontrata na kinansela, may mga supplier na tumigil sa pakikipagtransaksyon at may mga bangko na nagsimulang tumigil sa pagpapautang. Unti-unting bumagsak ang kanilang negosyo. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimulang maubos ang kanilang ipon. Isa-isang naibenta ang kanilang mga sasakyan at ari-arian upang mabayaran ang mga obligasyon. Ang bahay na dati nilang ipinagmamalaki ay isinangla upang matugunan ang mga bayarin sa bangko. Sa panahong iyon, wala silang magawa kundi harapin ang bunga ng kanilang mga desisyon. Para kay Victor, tila gumuho ang mundong matagal niyang binuo. At para kay Patricia, nagsimula ang serye ng investigasyon na magdadala sa kanya sa mas mabigat na kapalaran. Sa gitna ng lahat ng ito, walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng paglabas ng mga dokumento at ebidensya. Walang nakakaalam kung sino ang nagplano ng pagbagsak ng kanilang reputasyon at walang sino man ang naghinala ng babaeng inaakalang patay ay buhay pa pala. Tahimik na nagmamasid at unti-unting isinasakatuparan ang kanyang paghihiganti. Habang patuloy ang investigasyon sa negosyo ni Patricia Salcedo, lalong lumalim ang kaso laban sa kanya. Isa-isa nang lumabas ang mga ebidensya ng iligal na transaksyon, mga dokumento ng pera na dumaan sa iba't ibang account, at mga kontrata na walang malinaw na pinanggalingan ng pondo. Dahil sa bigat ng paratang, tuluyan siyang isinailalim sa kustodiya ng mga awtoridad at kinasuhan ng money laundering at iba pang kaugnay na paglabag sa batas. Samantala, si Victor Solomon ay unti-unti ring nawalan ng lahat. Dahil sa sunod-sunod na problema sa negosyo at utang sa bangko, napilitan siyang ibenta ang karamihan sa kanyang ari-arian. Nawala ang kanilang construction supply business. Pati ang sasakyan at ilang lupain na dati ay nagsilbing simbolo ng kanilang tagumpay. Sa panahong iyon, nagkaroon din ng desisyon tungkol sa kustodiya ng kanilang anak. Dahil sa kakulangan sa kakayahang pinansyal at sa patuloy na eskandalo na kinasasangkutan niya, napilitan si Victor na isuko ang pangangalaga sa bata sa pamilya ni Elena sa Iloilo. Doon lumaki muli ang bata sa piling ng kanyang mga lolo at lola, malayo sa kaguluhan na bumalot sa buhay ng kanyang ama. Sa puntong iyon, tila natapos na ang lahat. Ang babae na pinaniniwalaang patay
ay nakalimutan na ng karamihan. Sa huli, lumabas ang katotohanan. Buhay si Elena. Sa loob ng mahabang panahon, nagtatago siya sa isang pribadong lugar sa Iloilo, malayo sa mata ng publiko at sa impluwensya ng kanyang dating asawa. Siya mismo ang nag-ipon ng mga dokumento at ebidensya laban kina Victor at Patricia. Ang mga file na naglantad sa kanilang lihim na relasyon at iligal na gawain ay mula sa kanyang sariling pagsisikap at maingat na paghahanda. Lumabas din na ang kaibigan na kasama niya sa biyahe sa barko ay kasabwat sa kanyang plano. Sa halip na tumalon sa dagat, palihim siyang bumaba sa isang port bago makarating sa destinasyon ng barko. Sinadya niyang iwan ang kanyang mga personal na gamit sa cabin upang magsilbing alibi. Ang ulat ng pagtalon ay bahagi ng planong pagkawala. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon si Elena ng sapat na ipon at resources mula sa perang naitabi niya bago pa man mangyari ang insidente. Ginamit niya ang mga ito upang muling buuin ang kanyang buhay at masigurong ligtas ang kanyang anak. Sa kabilang banda, tuluyang naghirap si Victor. Hindi man siya nakulong, tila mas mabigat ang kanyang sinapit, ang pagkawala ng negosyo, reputasyon at pamilya. Mula sa isang matagumpay na negosyante, naging isang ordinaryong tao na nagsisimulang muli sa buhay. Dala ang bigat ng mga nagdaang pagkakamali. Sa huli, muling nagkita si Elena at ang kanyang anak sa isang malaking bahay sa Iloilo. Unti-unti nilang binuo ang kanilang relasyon na sinadyang sirain noon. Sa katahimikan ng kanilang bagong simula, wala nang takot, wala nang pananakot, at wala nang lihim na nagbabantang sumira sa kanilang pamilya.